Market is up by 69 points or 0.97%. Telco Serye, may bagong yugto na naman. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Lunes edition. So maganda ang takbo ng telco serye natin mga titos and titas. Pagkukwentuhan po natin yan kasama syempre nung M&M's, yung PHR MRC, syempre nandiyan sa telco yung now at saka yung dito. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, ay tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho nitong chaos. Yan, kaya kung naghahanap po kayo ng tambayan dito sa stock market, welcome po kayo. Tuloy po, sige po, tuloy po kayo. May pakapik pa pagka umaga. Wag niyo pong kalimutan i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell dahil nabanggit ko nga pagka umaga may pakipip pa, no? Dahil every Monday to Friday meron hong live tambayan, no? Nagla-live stream tayo 9:20 AM to 10:20 AM mga titos and titas. Doon niyo po pwedeng ipasilip lahat ng mga type nyo, mga manokis ninyo, no? Hanggang 15 yan. Pero una-unahan kaya kailangan medyo maaga kayo, ha? Para hindi kayo maligaw dito sa tambayan, gumawa kami ng starter kit. Yan. Diyan po nagsisimula lahat ng tambay, mga titos and titas, no? Kaya pagkatapos po ng video na to, ay pwede nyo pong panoorin yung starter kit, no? Mga 2 video, panoorin nyo dyan, yung common stock trading mistakes, yung trading rules, so panoorin nyo po, pati yung commercial, panoorin nyo na rin, ha? Kasi meron ho kami ditong Team No Skip Ads. Yan, ayan, ha? Lalo na yung mga nasa abroad, no? Nasa Team No Skip Ads yan. Maraming salamat po. At saka dyan sa Team Autolike, thank you very much mga titos and titas. At syempre, hindi mawawala lahat ng mga solid Patreonatics natin yung sumusuporta po dito sa ating tambayan. Doon sa kabilang kanto na tambayan yan, yung patreon.com/TitoVlogs. Mga ilang hakbang lang ho, nandun na kayo, hindi kayo maliligaw. Puntahan nyo po kung gusto nyo kaming silipin sa kabilang tambayan, www.patreon.com/TitoVlogs. So meron tayong mga malalambot na upuan dyan na matitibay ang seatbelt para may hindi kayo na-shake out pagka nagkakabuhusan. But instead ay nakakasalok pa. So join us po dyan sa patreon.com/TitoVlogs. So mga titos and titas, ipasok na natin ang ating market summary. Ito. Nasaan? Ba't nawala? Teka muna. Nawala. Nahiya. Ayun. Ito po, ang ating po market. Maganda pa rin ang pasok ng Lunes. Up tayo ng 69 points. 122 ang ating gainers. 114 ang ating losers. Meron tayong 9.56 billion na value turnover. Malaki-laki na ulit, no? Nagno-normalize na considering, no, na ngayon po ay pandemic pa at hanggang alauna tayo, ha. Yung mga bago lang po dito sa stock market, ang normal po na trading hours ng ating stock market ay hanggang 3:30 po. Yan, ha. So maganda na tong value turnover natin at maganda pa. Meron tayong net foreign buying na 113 million. San kaya napunta yung net foreign buying na yan? Ayun. Almost all sectors are in red. Are in green pala. Are in green pala. Lahat ng sectors are in green. Pero meron tayong net foreign buying halos sa lahat ng sector except for industrial and mining, no, mga titos and titas. So yan ang ating market. Ipapasok muna natin yung mga tabalits natin, ha. Bago natin silipin yung chart niyan, galing po sa Philippine Daily Inquirer, PH among countries with weak medium-term growth outlook. Uy, the damage to be inflicted by COVID-19 pandemic on the Philippine economy will be like a long scar that can take longer to heal. Aba, according yan daw kay UK-based Oxford Economics. The Philippines, Peru, Colombia, and Spain appear most vulnerable to long COVID scars, said Oxford Economics Head of Global Strategy and Emerging Market Macro Research Gabriel Stern and economist Tianchen Peng. Ayan, on December 3 report titled Calibrating Long COVID Vulnerabilities in 162
economies. Mga titos and titas, hindi good news, di ba? Medium term outlook yan, ha? Ibig sabihin, ako pagka sinabi mo kasing medium term, hanggang mga 2 to 3 years yan. Pagka ganyan po yung tinitignan nila sa atin, ha? Sabi nga natin, dito naman sa stock market, no, there is always a bull run somewhere. Lalo na dyan sa patreon.com/titoblogs. There is always a bull run somewhere. Kailangan lang nating hanapin po, no. Kailangan pa rin naman natin tignan ito, no. Ang crucial po, no, for me, given na kasi yung December, no, given na negative na yung GDP natin, no. Ang crucial is yung first quarter next year, first and second quarter next year, kung makakakita ba tayo ng pick up dun sa first and second quarter. Yan po mga titos and titas, ang balita. Next, galing naman sa Philippine Star, government orders renegotiation of Oceana Gold contract. Aba. Manila, Philippines, the government seems to continue warming up mining industry after President Duterte ordered the renegotiation of the contract of Australian-Canadian mining firm Oceana Gold. Uy, nagwa-warm up na daw. Baka nag-i-stretching na yan. The Mines and Geosciences Bureau said the Office of the President issued an order to the Philippine negotiating panel to start negotiating with Oceana Gold on the terms and condition of its financial and technical assistance agreement. We wanted to finish the negotiation fast. O yan, narinig nyo, fast! Without sacrificing government interest so that the project can begin to contribute to the economic recovery of the country and most of all the stakeholders of the project. Sabi ni MGB Director Tito Wilfredo Moncano, mga titos and titas. O ayan ha. Ito, ano nang details ng Oceana Gold? Oceana Gold's FTAA for its Dipidio mine in Nueva Vizcaya expired in June 2019 and it has failed to secure renewal of its mining contract and therefore mine closure was implemented by local authorities. As of now, 76% of its 1,500 workforce have been permanently laid off. Most of its workers are from the local communities of Nueva Vizcaya and Quirino. Oceana Gold confirmed that it has been notified by the OP, yung Office of the President, no, regarding the renegotiation. Ayan na. Ayan na. Mga titos and titas, ha. Mukhang lumalambot na. Mukhang magbubukas na. Nangangamoy naman. Naaamoy nyo na ba, mga titos and titas? Kaya po natin binabalita ito, ha. Makikita ninyo dito sa pagka nagma-market summary tayo, hindi tayo nagpa-particular balita tungkol sa isang company. Iniiwasan natin yan, no? Sinisilip natin yung chart nila, yes, no? Pero kasi ang gusto natin is really the macro. Maintindihan po ng bawat titonatics natin yung macro. Kasi yung micro madali na eh. Kapag naintindihan mo muna yung macro. Kaya bakit natin binabalita po itong mga to? So kung mapapansin niyo as early as I think April pa nga lang o May, nagma-mining na tayo, di ba? So kasi yung mga turn of events po, mga titos and titas, no, na binabago yung government policies, malaki po ang epekto niyan doon sa industry, sa stock market, no? Kung anong industry yung tatamaan ng mga policies. No, kaya yan pong binabalita natin sa inyo para maa-align nyo rin, di ba? Kasi baka mamaya, sabi nga natin, baka mamaya pinipilit nyo pa yung isang particular segment ng industry na hindi nakakaligtaan nyo, di ba? Meron pala mga bagong binubuksan. Like for example, yung renewable energy. Di ba po mga titos and titas? Ito, ang tabayanan natin, ha? Magandang balita po ito, ha? Galing na mismo sa Office of the President. So good news para sa mga budigerong minero natin. Yan, ha? Next balita. Galing po sa Manila Bulletin. Ito, new RE projects to increase electricity bills. Ayan, ha? Hindi magandang balita to, ha? While renewable energy developers are brandishing that their technologies are already the cheapest in the market, the National Renewable Energy Board ironically dropped the bomb that the programmed RE projects in the country will increase the power bills of Filipino consumers by 0.23 per kilowatt hour. Mga titos and titas, hindi good news, ha? Hindi good news. Pero wala pa rin naman magagawa eh. Bakit? Kasi po kailangan talaga kailangan talaga yung mix ng RE ha? The REEB is the agency that prepared the National Renewable Energy Plan, which targets to increase the share of RE in the country's energy mix to 35%
by year 2040. Siyempre, may mga birth pains, di ba? Hindi naman nga naman, siyempre, sa umpisa, medyo mahal, di ba? Pero yung long run, yung long-term effect po nito, yun ang pinag-uusapan dito. At saka kasi yung shift nga ng government policy, di ba? So kung nakaplano ka ng 35% mix ng RE by 2040, so 20 years from now, talagang ngayon pa lang ay sinisimulan na yan, nilalatagan na yan, di ba? Naglalatag na ng mga solar-solar yung mga titos and titas, ha? So, para sa akin, yung mga ganitong news po, no, ay good news pa rin kasi this only gives strength dun sa renewable energy sector natin, 'di ba? Na talagang ipupush, 'di ba? Yes, may konting tosgas para sa mga consumer pero kailangan eh. Ayan po mga titos and titas, ang ating mga tabalits ipapasok na natin yung ating market, ha. So ano balita natin ngayon? Mining at saka renewable, ha mga yung telco serye, gusto niyo pa ba? Mamaya na lang. Given na yan katulad po no mga titos and titas, kaya sabi natin macro approach dati pa naman yung telco serye, actually 2018 pa yan yan telco serye na yan So ito po muna, dito tayo sa PSEI mga titos and titas. Ang resistance natin, ayan, dinrawing ko na para hindi na tayo mahirapan, 7203, pero today nag-close tayo ng 7203. Sakto yata pa. Ande, 7277 ang resistance. May konti pa, 7277 ito yellow line na mga titos and titas, no? May konti pa tayong leg up. Titignan natin kung kaya ba natin basagin yung resistance na yan. Meron na rin tayong upward channel, ha, mga titos and titas. Yan, nakikita na ninyo, no? So, 2 beses na natin tinatch yung channel na yan. So, ang support natin, paakyat tayo. Ngayon ay nasa 7,048 na ang ating support. O, yan channel, yan ang magiging support natin. MACD natin, nasa conso stage pa to Palagay ko kung ako babasa rito, hindi kaya ang i-break. Baka hindi pa mabe-break, ha. Kasi parang yung MACD ay hindi pa game titignan natin. Nakikisakay lang naman tayo rito Yan po ang PSEI mga titos and titas. Ipasok na natin. Unahin na kagad natin itong telco serye, panibagong yugto. Dito! Nag-breakout na yan, ha? Nag-breakout na. Teka, papasok natin. Sa wakas, no, mga titos and titas, ay nag-breakout na finally sa 7705 resistance niya. Ayun, ha? Ito po yung long-term channel, mga titos and titas, ha? Nakikita ninyo. Matagal na natin dinrowing yan. Nalaglag na nga po Nalaglag na nga Alisin ko yung mga ano, ha, para mas makita ninyo yung channel. Ayan, no, nalaglag na nga po dati. Ibinalik lang. Kaya nung binalik, ay nagkasigla ulit. So ngayon po, ngayong araw na to, ayun, nauntog, no? Nauntog dun sa kanyang channel, 757, mga titos and titas. Ano ba? 761, ayun. Itong taas ng channel. So yan yung magiging resistance natin. Titignan natin tomorrow, mga titos and titas, kung ibe-break yan. Pagka binrake, pwedeng maging noise. For me ha, kung ibe-break po, nakikita nyo po ito, no, yung lumabas dun sa channel, yung 8. May 3 araw na lumabas dun sa trend line sa channel. Yun yung noise. So, maaari ba nating makita na mauntog ulit tayo sa 8? Posible. Posible yan, no? Posibleng magka-noise tayo dyan and posible pa rin ibalik tayo dun sa channel. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ibalik dito. Ayan, mas madaling basahin po no? Pagka may channel kang sinusundan. Kasi pagka nagwala na naman to, binutas na naman yung 8, saan na tayo pupulutin nito? Ayun na. Pagka binutas yung 8, dito muna. 870, may harang pa rin ng 870. Ayun po. Yung area na yan. So, mas maganda, dahan-dahanin to. Dahan-dahanin yung channel. Hindi naman kami nagmamadali. Ang tagal na nga namin nakabudeg. April pa lang hayaan mo na, isakto muna na 1 taon yung pag-iipit namin dito. Okay ba sa inyo yan, Tita Tess? Mga 1 taon? Hanggang April. Di ba? Ano to, pagka dire-diretso natin. Di ba? Mas maganda kung papasok ko ulit dito sa channel na to. So, mas madali ho siya mababasa. So, ang ating support for me, yung 7 pesos na. Ayun, it will also coincide. Eto na, mga titos and titas, ha? Doon sa green line natin. Makikita nyo po, no, yung green line. Kaya ako lang ho, nag-inimbento ko lang ho yan. Yung green line yan, ha? Kaya ako lang ho nilalagyan ng green line. Yung gitna, kinukuha ko yung gitna nung channel. Para more or less, kung gusto mong bumili, dyan ka, para hindi ka nagmamadaling humabol. Pag dumidikit dyan, pwede na. Pwede nang bumili pag dumidikit doon sa green line. So, yung ating support po will coincide doon sa green line natin, yung 7 to 705 level.
So, nandun po. So, resistance natin, tignan natin kung kayang i-break yan. Pagka na-break yan, 8 muna. 8 muna resistance. Yan po andito. Congratulations, mga solid dito natics. Ito ang sa inyo. Yan po, no? Yan po yung hindi yan third telco. Hindi po yan. Ayaw patawag ng third telco. New telco player yan, ha? Kanina mukhang maganda kasunduan dun sa no? Kanina po, kaninang umaga. Ito pong now, ipasok natin. Teka, meron na rin yata ako nito eh. So dito tayo sa fourth telco, mga titos and titas. Ayan. So itong si Now, actually mas nauna po itong gumawa ng trend line. Ayan. So meron siyang trend line. Galing din to sa long-term trend line. Galing dito. Kaya nga sabi ko, kahit alin dyan, basta meron kayo. Basta may telco series kayo sa portfolio nyo, ayos na. Hindi naman kailangan dalawa. Kahit isa lang, parehas din ho yan. Gagalaw at gagalaw. Yun ang maganda rito. Gagalaw at gagalaw din yan. So ito pong si Now, mga titos and titas, siyempre, ayaw naman magpahuli. Up din ng 5%. No? Nag-close tayo ng 498. Nag-high tayo ng 502. Next resistance natin, itong channel na lang din. Try natin umuntog dyan, 525. Ayan. So, ang support natin, itong channel din, 454. Kaya pa kayong bumaba dito yan. Medyo maliit yung channel tignan, pero ang layo ng range, no, mga titos and titas. So, kung ako, titingin ako ng support, sige, dito, 465 siguro. Ito. 450 to 460 siguro, yung yellow line, yan po yung support ni Now, ha, mga titos and titas. Yung resistance, 525 muna tayo. Kahit, sabi ko nga, kahit isa lang, meron kayo dyan sa telco serye. Ayos na. Hindi kailangan dalawa. Yan po, ang dalawang telco natin. Next natin, M&M's. Ayun, so habang nagpapahinga, habang namamayagpag, yun na, syempre, bumalik tayo sa telco serye, asahan nyo, nandun ulit yung play. So, itong M&M's, marami na naman turista. Ayan. So, expect natin, ha? Correction na ba tayo? Nag-cross na ba? Hindi pa rin. Hindi, parang nag-cross na itong MACD. Hindi pa, kumbaga, hindi pa po convincing. Ika nga, yung cross niyan, ha? Makikita na ba natin na finally ay susunduin nitong si Emma? Nitong si M&M's, malapit na to. 592 tayo nag-close kanina, ha, mga titos and titas. So, nagko-consolidate tayo between dyan sa area na yan, yung 580 area and 620. 580 and 620 area. So, nagdi-dribble tayo dyan. So, gumagawa na naman tayo ng base. Opo. Alam nyo na, pagka yung base, ha? Tapos, para pagka nag-breakout, wag magtatanong, Tito, pwede pa ba humabol? Diba? Pagka may base, takot na takot. Ganyan eh. Ganyan po ang ugali ng mga traders. Kahit naman ako nung bago, no? Pagka may base, nagko-correct, takot na takot, ayaw bumili. Pero pagka binobomba na, gustong humabol, sabay ipit. Yan po ang nangyayari, mga titos and titas. So, ang ating, support and resistance lang naman, no? 620, tsaka 580, yan lang naman yung numerong tatandaan ninyo, mga titos and titas. So, yan po ang M&M's. Pabayaan muna natin magpahinga. Sige, habaan mo pa yung konso. Gusto ko nga ganito kahaba gawin, yun. Subukan mo nga yung ganito. Pwede ka to? Ilang araw to? August 20 nagsimula hanggang October 20. Sige, 2 buwan. I-consume nga kami ng 2 buwan habang busy yung iba sa telco serye. Pwede kaya yan? Gusto nyo ba yan? Mag-consume ng 2 buwan dyan sa area na yan? Okay, para makita kung sino yung may staying power. Yan po ang M&M's, mga titos and titas. Ipapasok natin. PHR. Ito pa, isa. Kanina, suspended kanina ang trading, nag-trading halt dahil nag-issue ng shares na, no, yung PHR ba? Basta may ganun eh. May something, no? May something 'yon. At nag-halt tayo, nag-open tayo ng kanina ng 10:30, pagbukas natin, nag-low tayo ng 287 at nag-high tayo ng 305, nag-close tayo ng 3 pesos, mga titos and titas. Ito po si PHR ay kasalukuyang nasa consolidation. So habang hindi pa niya nabe-break talaga itong 200 MA niya, expect mo magko-conso. Yan, bakit? Kasi pagka tinignan nyo rin ho sa weekly, untog din dun sa blue eh. Hanggat hindi bine-break itong blue line, so expect mo magko-conso. Saan tayo magko-conso? Sa weekly ako titingin, ha? Ito pong yellow. Probably 280
hanggang 315. Diba? 280 to 315, dribble tayo dyan. Habang nagdi-dribble tayo dyan, mga titos and titas, okay lang yan, mag-dribble. Ito malamang makakaligtaan ng iba. So, syempre, nagdi-dribble, walang gustong pumansin, busy na naman sa telco. Diba? So, ito, magdi-dribble. Habang nagdi-dribble, makakaligtaan ng iba, tatawid na po itong MACD niya sa 0, no? Which is bullish, no? Pagka nagko-cross siya, tatawid na sa 0, dahan-dahan, tapos ibe-break ito. So, pagka na-break natin yung 320 level, malayo-layo na kasunod natin. Pwedeng itong pink na tatargetin natin. Biro mo, 320. 450 muna. Baka mamaya mag-all-in kayo eh. May resistance yan, 450 area, syempre. Yung ating psychological. So, 450, meron pa rin dito. 4 pesos, di ba? So, 3, 4, 450, 480. Ganun kasimple. Di ba? So, habang nagkakagulo sila sa telco serye, syempre, yung mga smart money, yung mga wais na misis, no? Nagbubudega yan. Habang walang pumapansin dito. Dahil everybody, ang attention nasa telco. Di ba po, mga titos and titas? Yan ha. So, ang ating resistance, 320 to break. Ang ating support is 280. Yan po ang PHR. Ipasok natin. Last na, MRC. Teka muna, bago yung MRC, papaalala ko lang ha, mga titos and titas. Ito nga pala, ang ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta. Huwag pong basta napanood nyo to. Baka mamaya nakita nyo itong PHR. Uy, mukhang okay yung sinabi ni Pito Vlog sa PHR. Baka mamaya sa Wednesday mag-all-in kayo ha. Oo, easy lang. Isihan nyo lang po. Hindi ho yan recommendation to buy or to sell. Yan ho ay sarili nating analysis based dun sa technicals, based dun sa galaw. Hinahaluan na lang natin syempre ng experience. Diba? Yun po, mga titos and titas. So, kailangan nyo rin pong aralin ito ha. Hindi po pwedeng bibili kayo tapos saka kayo magtatanong. Ito, ano po gagawin ko? Nakabili ko. Bili muna bago tanong. Aralin nyo po muna na ano yung klase yung company na bibili ninyo at aralin nyo yung chart na. Yan po ang PHR. At isa pang paalala, yung like. Yan. Ako, importante ha. Yung like po. Next, MRC. Last na to. Ito si MRC, ang daming bumall hubs dito. Hindi naman natin sinasabing bumall hubs kayo kasi nga, etneb pa lang ay binubudega na natin to sa Patreon. Imagine niyo 0.20, nandito po kami nagbubudega rito. Kaya makikita nyo yung linya ko po, no? Ayan yung kulay green na linya. Dati pa kasi natin itong binubudega. July pa lang. Yan sa Patreon. Opo, ngayon, daming humabol nung nakakita ng umakyat. Pero nung nandito, ayan pa lang po, Yan po, kaya po nandito yan, nandyan ho yung mga guhit natin. Nandito pa lang po yan, bago pa lang tumawid ng pink line, after nitong nag-ceiling, kasi ceiling ho ito noong July, July 14. Habang nandito ho yan, ay binudega na natin. 0.20 pa lang. No, buy and forget, yun ang sinasabi natin. So, halos nag-triple your money na, yung mga nakabudegs dyan. So, ngayon, yung mga bumall hubs. Ito nga, kaya nga po may ugali kasi ito. Pagka bumall hubs kayo, medyo pasasakitin ang ulo nyo nito, pakakabahin ng dibdib nyo nito, mga titos and titas, ha? So, expect nyo yan. So, ngayon po, maganda naman for me ang closing nitong si MRC dahil nag-bounce tayo dito sa red line, yung 0.50, no? Crucial yan for me. Bakit? Pagka nag-close po dyan, below yan sa red line na yan, at makonfirm natin, pwede tayong mag-correct. Again, correction, hindi ho reversal, ha? Saan tayo pupulutin sa correction? 45 muna. Ayan, taas natin ito. 45. Diba? Mauuna tayo dyan sa 45. Pagkatapos ng 45, itong blue line, 40. Diba? So, 50 ang support. Okay? Next support is 45. Next support is 40. Okay? Resistance natin, ito po. Yan, 60 pa rin. Pasok pa rin tayo dito sa 60 na resistance. Yan mga titos and titas. Yun nga lang, kaya nga hindi natin na nire-reco to. Kasi yung upside, limited na. Compared nung nasa 20. Kasi bibili kayo, for example, nasa 50, pwedeng hanggang 60, 70, 75, 80. Hanggang 80 siguro. No? Yung upside, very limited. And since kilala natin yung ugali nito na matindi mag-shake out, ayaw na natin. Kumbaga, kasi nga,
tapos na tayo Iyan po, no? Pero it's not saying, no, na hindi na tapos na 'to. Hindi pa po ito tapos. Kasi nga pasok pa siya sa trend line. 'Yun ang maganda naman dito. Dahil pasok na pasok pa siya sa trend line, no? So antayin niyo po, tiyatiyagain niyo ngayon. Kung dito kayo nakabili, somewhere dito, yung iba nag-PM sa atin, bumili ng 52, 54, 55. Yung iba, wala akong nakita mga 40 bumili dito. Yan, bumili po dyan. So, simple lang naman po i-trade dito, ha? Oh, yun na. Pagka nag-close below 50, you have to cut. You have to sell, no? You have to have your exit strategy kasi baka mag-correct, malalim, 45 and 40 tayo. Pero pwede ring noise yan, kaya nga tricky, no? Tricky, aantayin mo ba yung 45? Aantayin mo ba yung 40? Diba? Sasama ka ba sa ilalim? Ready ka ba sumama sa ilalim? Kaya tricky pagka ngayon ka bumili. And resistance na 60, mga titos and titas. So, crucial din yan kung kayang biyakin. Diba? So, tignan nyo po, babantayan nyo yan. Pagka na-break yung 60, 80 ba ito? Ayun Oh, yun, no? Ito. 80 nga. Nagpiso na rin pala ito. And then, 95 lang. Pagka nag-break yung 60, 80 yung susunod. Ano kailangan dito? Kailangan dito, staying power, seat belt. Kung may bodega kayo. Kung wala kayong bodega, nako, takaw shake out. Kailangan po nito, Bonamina. Para hindi kayo nahihilo. Kasi magro-roller coaster ito. Kabisado natin to. Kasi makikita nyo, roller coaster talaga to. Yan, bomba, correct. Bomba, konso, bomba, correct. Ang lalim. So, roller coaster kasi ito. Yan, mga titos and titas. Paano? Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Pati yung mga nanood ng commercial. Maraming salamat po sa pagbomba ng like. Magkita-kita tayo ulit sa Wednesday na sa live natin, mga titos and titas. As always, no? Trade wisely. God bless you all. Bye.